Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaías na nagsasabi, 'Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata at nakarinig ang kanilang mga tainga. Nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Subalit, pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan. Subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Buting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagkakita. Mga kapatid, may mga taong nakatingin, ngunit parang wala namang nakikita. May mga taong naririnig ang mga salita, ngunit hindi nauunawaan ang kahulugan. May mga taong araw-araw nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, ngunit hindi nila ito napapansin. Samantala, may mga taong kahit sa gitna ng pagdurusa, ay nakikita pa rin ang presensya ng Panginoon. Ano ang pagkakaiba? Hindi ang kanilang mga mata, kundi ang kanilang puso. Marahil ito ang nais ipaalala ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ayon kay San Mateo. Lumapit ang mga alagad at tinanong siya, "Bakit po kayo nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga?" Napakagandang tanong. Kung nais ni Jesus na maunawaan siya ng lahat, bakit hindi na lang siya magsalita ng diretsahan? Ngunit ang sagot ni Jesus ay napakalalim. Sinabi niya na ang mga hiwaga ng kaharian ng langit ay ibinibigay sa mga puso na handang tumanggap. Hindi dahil may favoritism ang Diyos, kundi dahil may mga pusong bukas at may mga pusong sarado. May mga taong handang makinig, may mga taong ayaw ng magbago. Kaya sinabi niya, tumingin sila ngunit hindi nakakakita, nakikinig sila ngunit hindi nakaririnig o nakauunawa. At dito natin matatagpuan yung salitang gustong bigyang diin ng ating ebanghelyo, at yan ay ang salitang pagkakita. Napakahalagang makita ang Diyos na may puso na bukas sa katotohanan. Hindi lamang ito tungkol sa kakayahang makakita gamit ang ating mga mata. Ito ay tungkol sa kakayahang makilala ang kilos ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Marami ang nakakita kay Jesus, marami ang nakarinig sa kanyang tinig, marami ang nakasaksi sa kanyang mga ginawang himala. Ngunit hindi lahat ay naniwala. Hindi dahil kulang ang liwanag, kundi dahil pinili nilang ipikit ang kanilang puso. At ganito rin tayo ngayon. Maaring araw-araw tayong magsimba, maaring araw-araw nating marinig ang salita ng Diyos. Maaring araw-araw tayong manalangin.
Ngunit kung ang ating puso ay puno ng kapalaluan, ng galit, o ng kawalang pakialam, mahihirapan tayong makita ang tunay na nais ipakita ng Diyos. At sa kabilang banda, ang taong may pusong mapagpakumbaba ay nakakakita ng Diyos kahit sa mga simpleng bagay. Sa isang bagong umaga, sa isang ngiti, sa isang taong tumulong sa atin sa katahimikan ng panalangin, sa banal na Eucharistia, at maging sa gitna ng pagdurusa. Hindi ba't ito rin ang ipinakita sa buhay ni Santa Brigida ng Sweden? Siya ay isang asawa, isang ina, at kalaunan ay naging isang relihiyosa. Naranasan niya ang saya ng pamilya at ang sakit ng pagkawala. Ngunit sa lahat ng ito, natuto siyang makita ang Diyos. Ang kanyang buhay ay naging patunay na ang banal na tao ay hindi ang taong walang problema, kundi ang taong marunong makakita ng Diyos sa bawat yugto ng buhay. May isang mahalagang paalala si Jesus. Sinabi niya, "Mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita sila, at ang inyong mga tainga sapagkat nakaririnig sila." Napakaganda ng salitang mapalad. Hindi ito dahil mas magaling ang mga alagad, hindi dahil mas matalino sila. Mapalad sila dahil pinayagan nilang buksan ng Diyos ang kanilang puso. At ito rin ang paanyaya sa ating lahat. Hindi sapat ang tumingin. Kailangan nating matutong makita. Hindi sapat ang makarinig. Kailangan nating matutong makinig. Hindi sapat ang mabuhay. Kailangan nating mabuhay ng may kamalayang ang Diyos ay kumikilos sa bawat sandali. Narito ang pinakamagandang punto na nais iparating ng ating ebanghelyo. Madalas nating iniisip na ang Diyos ay nagtatago, na ang Diyos ay tahimik at malayo. Ngunit ang totoo, hindi ang Diyos ang nagkukubli. Hindi ang Diyos ang nagtatago at hindi siya ang lumalayo. Madalas tayo ang nagiging abala. Abala sa trabaho, abala sa alalahanin at mga problema, abala sa ating sariling plano. Hanggang hindi na natin napapansin ang kanyang presensya. Ang problema ay hindi kakulangan ng liwanag. Ang problema ay kung bukas ba ang ating mga mata at puso. Kapag binuksan natin ang ating puso ang dating ordinaryong araw, ay nagiging pagkakataon upang maranasan ng Diyos. Ang dating simpleng pangyayari ay nagiging paalala ng kanyang pag-ibig. At ang dating mga luha ay nagiging daan upang higit natin siyang makilala. Mga kapatid, sa araw na ito, sa paggunita kay Santa Brigida, inaanyayahan tayong manalangin hindi lamang para sa mas malinaw na paningin ng ating mga mata, kundi para sa mas malinaw na paningin ng ating puso. Sapagkat ang taong nakakakita kay Kristo ay hindi madaling mawalan ng pag-asa. Nakikita niya ang liwanag kahit sa gitna ng dilim. Nakikita niya ang pag-asa kahit sa gitna ng kabiguan. Nakikita niya ang pag-ibig kahit sa gitna ng pagdurusa. Kaya tandaan natin ang isang salitang ito, pagkakita. Kapag ang ating puso ay bukas sa Diyos, ang bawat araw ay nagiging isang bagong pagkakataon upang makita ang kanyang presensya. At kapag nakita natin siya, hindi na tayo mabubuhay para lamang sa ating sarili. Mabubuhay tayo upang maging liwanag na tutulong din sa iba na makita ang Panginoon. Kaya sama-sama nating pagnilayan ang katanungang ito. Ano kaya ang maaaring pumipigil sa atin upang makita ang kilos ng Diyos sa ating buhay? At paano natin bubuksan ang ating puso upang higit nating makilala ang kanyang presensya sa mga ordinaryong pangyayari ng bawat araw? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa liwanag ng iyong salita na patuloy na gumagabay sa aking buhay.
Buksan mo ang aking mga mata at higit sa lahat ang aking puso upang makita kita sa bawat biyaya, sa bawat tao, at maging sa bawat pagsubok na aking pinagdaraanan. Tulad ni Santa Brigida, naway lagi kitang hanapin at matagpuan upang ang aking buong buhay ay maging patotoo ng iyong katotohanan at pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo, ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.